Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong mga post ng dalawang retired generals tungkol sa pasabog ng 18 ex-Marines. But in reality, 16 lang palang Marines. Yung isa Army, yung isa reservist. Sabi ni General De Leon, do not underestimate the Marines. Kasi Marine General ito. At ako, maswerte ako dahil naging kaklase ko siya sa Command and General Staff Course, Class 13, 2003. So, do not underestimate the Marines. Salamat po itong mga matatapang na Marine ex-soldiers. Ito naman si General Pokis. Sabi niya, Part 1 pa lang yan. Marami pang susunod na iba. Ito, basahin ko na lang itong post ng Ang Balita Ngayon. Part 1 pa lang yan. Matapos ang paglabas ng joint affidavit ng 18 dating sundalo na naglalaman ng umano'y serye ng pagdideliver ng malaking halaga ng pera sa ilang opisyal ng pamahalaan, naglabas ng payag si retired Major General Romeo P. Pokis. Part 1 pa lang yan, marami pang susunod na iba. Yung lahat ng tumanggap ng mali-malitang basura, hindi na pwede magkaila. Okay. Bakit part 1? Meron pa daw 12 ex-Marines na magsasalita. Although yung dalawa parang alanganin ata dahil may mga kamag-anak o asawa ata na nagtratrabaho sa gobyerno. So baka 10. Yun yung part 2 magsasalita. Kaya hindi pa kayo nakakasigurado. Problema nila ngayon, paano sirain ang kredibilidad nitong mga dating sundalo na nagpapahayag ng nalalaman nilang katotohanan. Marami silang resibo. Kumpara kay Master Sergeant Orlay Gotesa, salaysay lang ang kanya, wala siyang resibo. But marami sa atin naniwala. Ngayon, itong 18, sabihin na lang nating 18 ha, basta yung dalawa hindi Marines. 18 Marines. Ang dami nilang nilabas na mga litrato. Ito nga, may video pa nga oh. Sir, ingat po kayo. Yan oh, helicopter delivery. Ingat po. Sir, ingat po. Go! Eh, start na kami ha. Sige. Naka-waste po ba kayo? No waste. No waste, no way. Mali-mali ang pera, sinakay sa helicopter. Uy! Hindi pa rin na tayo. Ayun na. Ramdaman ko yung makina. Pag ganyan po, lalayo na po kayo. Dahil magugulo ang hairstyle ninyo. Yan ang helicopter ni Saldico. Taga-deliver ng maleta. Matagal bago lumipad. Nakakatingin yung ingay ng helicopter. Ganun pala yun. Yan na. Ay, ilang maleta kaya ang laman. May nakita kong isa pang video. Lumalabas na sila. Nakarating na sila. Lumabas na sila. Nagdadala na ng mga mali-maleta. Yung isa kong nakitang video. At hindi ko na-record o na... Salamat po. Ingat din po kayo sa mga... Okay. So, ayan. Kompleto ang resibo. So, ano ngayon? Ang palasyo,
binabantayan ko, although expected na natin yung sasabihin ng Auntie Claire na sinungaling kung ano. Kaya medyo matagal ang kanilang meeting. May basa kong post basta may nag-post. Nag-meeting ang mga propagandista dahil nag-alala sila may part 2 pa na lalabas na mga sundalo plus nakalagay doon, may mga active na sundalo pa daw na magsasalita. Well, yung 12 na second batch, sigurado yon. Kaya lang yung active, palagay ko alanganin. Huwag na lang. Advice ko sa mga active military police personnel, huwag kayong sumama. Tumahimik na lang kayo. Hintayin nyo na lang ang eleksyon. Saka kayo magsalita sa pamamagitan ng inyong balota. But this time, kawawa ang inyong pamilya kung sumama pa kayo. Kawawa si Colonel Munggaw na ngayon, nililitis na through General Court Martial. So, Auntie Claire, ano na? Bakit hindi kayo magsalita? Inaabangan ng taong bayan ng inyong denial. Sino pa yung mga hindi nagsasalita? Maraming pinangalanan ng mga nagsalita lang. Si Abante, sabi niya, hindi anti-totoo, politika lang yan, Abante. Si Comelec Chairman George Garcia, hindi anti-totoo. Trillanes, hindi yan totoo. Sino pa ba? Abangan natin. Mga napangalanan doon, nasa listahan. Senator Soto, kasama rin siya doon. Senator Loren Legarda, Senator Mark Villar, Sandro Marcos, Romualdez, De Lima, laking pasabog. Salamat sa mga ex-marines na ito. Ang isang inaabangan natin ngayon yung nag-deliver din daw sila sa mga members ng Philippine media. So, yung pangalan o istasyon, nalalaman natin. Kaya exciting itong mga nangyayari ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, maayong buntag na ako diri sa balay ni Lola. Kung bisitahon si Lola. So, maugid ng balay ni Lola di ay. Ayo! So, si Lola. So, mao ni ang balay ni Lola. So, kinanglan gid siya og yero. So, mao ni ang kahimtang ni Lola. So, gipang sapahan na lang og abaka ang iyang balay. So, kung muulan, so, luoy gud kayong kahimtang ni Lola. So, muni. Ulanan o tuluan na gid si Lola kung muulan. 68. So, ang edad ni Lola, 68. So, nakaikauban Lola? So, si Lola, wala daw siya ikauban. So, siya lang isa diri na puyo sa iyang balay. So, so si Lola, so, sa 68 na, dili na kayo kadungog. So, maugid na ilang kahimtang tuluan na gid kayo si Lola kung mag-ulan. Ginoo kay gina at hatagan ko. So si Lola, senior na siya. Bantay ka. So, mo ni ang anak nga mutabang sa iyaha sa pag-atop sa iyang balay. So, Doon. so tabangan niya iyang mama. Sa magsuhon. So, gitabangan sa iyang anak ang iyang mama sa pag-atiman kay balo na si Lola. So, managid og atop.
So managyod nindot na tayo di nagituluan si Lola sa iyang balay. Humanagid og atok. Matagin mo kay nakaatop ko. Sige nay, salamat po.